Ba hindi natin napapansin, meron palang galawan ng military tungkol sa pwedeng pagdisiplina, investigasyon, o baka court martial pa. Kasi hindi na ho nila inamin kung ano ang ginagawa. Pero inamin nila na hindi nila binabaliwala yung mga allegation or bintang na yun daw hong mga opisyalis ng militar na assign sa Office of the Vice President nitong 2022, 2023, okay, at 2024 nang pinag-uusapan yung confidential fund at intelligence fund na pumutok din sa Kongreso na pag-withdraw ng 4 na 125 million pesos sa isang bangko, government bank sa May Boulevard, Mandaluyong, at 37 million pesos sa government bank sa compound ng Department of Education. Kasi base dun sa testigo ng mga opisyalis din mismo ng Office of the Vice President na humarap dun sa Kongreso, matapos silang ma-withdraw ang perang ito ay ibinigay nila dun sa mga opisyalis na military na assign sa Office of the Vice President. Ayaw na muna natin pangalanan, na pumutok na rin ang pangalan niyan. Ngayon, kino-confirm po ng military na hindi nila yan binaliwala. Tinanong kung nag-imbestiga o court martial, hindi sila nag-confirm kung ano ang ginagawa. Basta hindi sila nagpabaya. In other words, merong ongoing investigation or pagsusuri ang sa loob ng military tungkol doon sa dalawang opisyal o mga militaring assigned sa Office of the Vice President. Kung totoong merong kinalaman, kasi yung sinasabi ng testigo, yung witness or yung resource person sa Kongreso, sa Blue Ribbon Committee ng imbestigahan, after niyang ma-withdraw ang milyon-milyon pera, ibinigay niya doon sa isang kernel, ibigay niya sa isang opisyal na aid or security ni Vice President. After nun, nawala na. Bawal na bawal po sa military na maghawak ng ganyang kalaking pera o volume ng pera, dahil hindi trabaho ng military yan na maghawak ng pondo ng gobyerno na kung saan galing at kung saan gagastusin hindi malinaw. Kaya po, sila'y maaaring may pananagutan. At maliban dyan, kung yung magugunita, 2 beses na nagkaroon po ng mga pagbabago sa mga assign na military at pulis sa Office of the Vice President. Naunang nagbago, nagpalit ng mga pulis na naka-assign sa Office of the Vice President ang Philippine National Police under General Marbil. Ngayon, ng isang araw lang, binago, pinagpalit-palit. Sabi nga ng mga DDS, tinanggal. Hindi naman tinanggal. May tinanggal pero may ibinalik na ibang mga opisyal at tauhan. Yung tinatawag na Office, Armed Forces of the Philippines, AFP Vice President Security Protection Group. Binago. Okay? Posibleng binago yan, hindi lang dahil sa normal rotation, kung hindi nga dahil sa upang maiwasan na ang mga military ay ma-involve sa isyong pamumulitika or isyong may kaugnayan sa pera. Kasi malinaw po na sinabi ng mga opisyalis ng Office of the Vice President na yung pera matapos silang ma-withdraw ay ibinigay sa mga security ni VP Sara Duterte. At noon nawala na. Hindi na malaman kung saan pa napunta. 612 million pesos ito. Posibleng pagdating ng trial ay yan ihukayin, pag-usapan at itanong kung saan napunta ang volume ng pera. Ayon ang sinasabi natin. So, meron palang ginagawa. Antabayan natin. Malalimang investigasyon o court martial, nasa military na po yan. Kung ano ang kailang gagawin sa kanilang kabaro tungkol dyan. Hindi natin sinabing sila guilty. Kaya nga dapat itong alamin kung ano talaga ang tunay na kalagayan nila. Okay? Any comment, reaction sa balitang ito? Sunod na ating pag-usapan, napansin ba ninyo? Sila ba ito bang mga supporters ng mga Duterte ay nagmana or kanilang ginagaya ang style ng pananalita ni former President Rodrigo Duterte, ni Vice President Sara Duterte, at ng mga anak pa ni Duterte, at yung pamilya mismo, na kung yung mga gunita ay pag nagsasalita ay mga galit, may pagmumura, may panlalait,
at kung ano-ano pa. Kahit nga mga pulis, minumura nila. Nung huli yung si Duterte, minura, pinagalitan. Yung si Hanelet, pinukpok pa ng cellphone sa muka, sa noo, yung isang pulis. At yung malulutong na mga PI, malulutong na mga sabihin nating panlalait, mga below the belt, pambabastos sa mga kababaihan. Eh di ba sa kanya lang galing yan sa loob ng 6 na taon? Narinig natin yan sa buong mundo. On television, social media, ang malulutong na mga pahayag sa harap ng publiko ni Duterte. Yun ba ang ginagaya ngayon ng mga kapartido nila at mga supporters nila? Tinatanong ko lang po. Alam niyo kung bakit ko na itatanong? Kasi naglabasan po ngayon na merong mga di umano'y taga-suporta ni Duterte ng mga kandidato na kung magsalita sa mga stage, sa mga political rally, may halo ding panlalait, pambabastos sa kababaihan. Meron ding halo na parang mga below the belt, hindi dapat sinasabi. Kaya nga kahit mga abogado didisiplinahin ng Korte Suprema. So bakit ganon? Natatak na sa kailang kaisipan kung ano yung mga pinagsasasabi ng mga Duterte at mismong si dating Pangulong Duterte, kung paano siya magsalita, ang style ng kanyang panalita sa public, kahit sa television, sa radyo, bawal, pero ginagawa dahil siya presidente noon. Ang pagmumura, at kahit nang siya hindi na presidente, mismong si Pangulong Marcos ay biktima niya ng matinding pagmumura. Minura ni Sara Duterte. Minura niya lahat. Doon sa press conference noong November 23, 2024, na yan ay isa sa mga kasama sa article of impeachment. Minura ni Pulong Duterte, minura ng iba pang mga Duterte ang gobyernong ito. Dahil mana sa kanilang ama. Ngayon, pati yung kailang supporters mo ang nahawa. Dahil ganyan din kung mananalita yung iba. Wow! Ang samang pamana niyan. At masama rin kung yan naman ay inyong iniidolo o ginagaya. Hindi po yan. Again, paalaala lang po. Ang bunga ng mga ginawa ni Duterte, totoo man o hindi, siya ay nakakulong na ngayon. Bakit ba siya nakulong? Dahil sa kaso. Di ba? Di bakit nyo parang gusto nyong gayahin ang kanyang galaw, ang kanyang mga panalita at style? Aba, delikado yan. So, paalala lang po, hindi masamang humanga, sumuporta sa isang tao, pero kailangan po ay marangal ang mga lingwahe, makatao ang mga pananalita, maging professional ang pananalita. Abay, ultimo mga vlogger, nakita mo yung vlogger doon sa hearing sa Kongreso. Tinawag na below the, kung ano ng mga below the belt na sinabi kay Congressman Abante. At pinanindigan pa ng babae na vlogger, na DDS. Ni hindi nga siya nagsorry, ni hindi niya binawi ang kanya sinabi. Pinanindigan pa dahil daw ang kanyang opinion at paniniwala na tinawag na napakababang level. Lingwahe na unprofessional. Lingwahe na hindi na dapat sinasabi ng isang babae sa isang congressman o sa isang tao. Pinanindigan pa. Alam na ninyo kung ano mga sinabi. J-O-J-O ang tawag. J-A-J-O. Di ba? At kung ano-ano pa. Nagbanta pang sasampalin yung congressman. Saka nakakita niya. Sila yan. Kaya pinapaliwanag ko ito, mga magulang dito at sa abroad, paalalahanan po ninyo inyong mga anak. Ang kabutihang asal ang mahalaga. Hindi po yung mga panalita na galing sa dating Pangulo sa kanilang pamilya ang mga matitinding sinabi na hindi pwedeng i-deny on record, public knowledge dito at sa labas ng bansa ang kanilang panalita. Kakaiba. Mukhang ginagaya ng kailang followers. Masama yan. Please like and share ng video.